Hello, good day mga Gati Clubs. Welcome po sa aking first time YouTube channel. This is my 7th video. Third part ng motor na to. Entitled Upgrading Suzuki Smash into Simple Phone Charger Assembly. Yan. Yung assembly natin yan. May assembly na akong nagawa Gati Clubs. Yan. Ito nyo. Yan. Yung components niya, 4 lang yung kailangan natin para mayroon tayong pang charger ng phone gamit yung motor. Yan. Yung 4 yan, yung dalawang kapasitor at saka resistor. Pwede isa pero dinalawa ko na lang. Tapos yung main natin, yung regulator. Yan. Itong regulator. Yan. Nakatip na yan. Yung regulator natin yan, IC L7805, yun, 5 volts. Yan, pakita ko yung pisa. Ito yung pisa mga Katiklabs. Yan. Kita nyo? Yan. Yung L7805. Yan. Yung pinning nito, ito yung input, ground, at saka out. Yun, IGO, AIGO, input, ground, out. Yan ang pinning ng ating L7805 na 5 volts regulator natin. So yan, ituturo ko sa inyo mga Katiklabs yung wiring nito. Ayan. So simulan muna tayo sa supply natin, power supply. Siya nga pala, pag gagawa ka ng ano nito, dapat meron kang malakas na charger, kagaya ng itong Lehua rectifier. Yung Lehua rectifier sa previous video ko mga Katiklabs, di ba sinabi ko yung itong gray na to, ito yung gagawin natin, may twist ako, ito yung twist. Ngayon gawin natin supply ng phone charger. Meron din itong supply, itong itim, pero itong itim puro to negative sila, DC, negative DC supply. Itong itim black, meron lang itong 7 volt up to 15 volts to 20 volts yung high revolution. Yan, negative dito at saka dito sa positive sa pula. Yan, nakasupply ka ng 7 to 15 to 20 volts. Yan, pero pag nag-aandar lang motor mo, pero hindi to pwede gagamitin sa phone charger kasi hindi siya makapag-supply ng kahit anong external na accessories. Pwede lang siya dito supply mo sa mga lights nyo. Yan, so yung nakapix sa motor, yung mga lights lang ito. Kasi pag nag-aandar lang, ito pa-functions. Pero iba natin sa ito, sa twist natin na sinasabi ko, kahit hindi umandar yung motor, may supply ka na ng 12 volts. Negative dito, positive dito sa pula. Hindi maapektahan yung charging sa battery natin kasi yung charging sa battery natin nakakonek lang yun sa dito sa itim, sa black, yan, sa yellow, yan, yung sa charging natin. Kaya dito tayo kukuha ng, para hindi maapektahan yung battery, dito tayo kukuha ng negative supply. Yung positive supply dito lang sa pula. So pero ito malakas to na voltage, yeah, kaysa dito sa charging natin. Malakas tong voltage na to. Pumapalo ito ng mula sa 15 hanggang 35 volts. Itong green, 15 hanggang 35 volts. Pwede sa pang sounds, supply ng sounds amplifier. Pero pwede rin natin ito supply sa phone charger. Ito, lilimitahan lang natin. Kaya gagamit tayo ng resistor. Ito, resistor. Dapat ang value niya 1.5K. Kasi sa ibang pag nilolower mo to at saka hinay-high mong value,
hindi siya makapag regulate ng tamang 5 volts, makapag-output ng 5 volts dyan sa ating regulator papunta sa phone charger mo para makapag-charge. Kaya na-test ko na to, 1.5k yung pwede niya, kayang makapag-supply ng 5 volts at saka makalisen ng voltage para hindi masyadong iinit yung regulator natin na 5 volts. So ngayon, yung wiring na natin mga katiklabs dito, so alam na natin yung drain, yung supply niya at saka yung black, negative yung black, sa iba positive to daw, pero na-test ko na to, negative talaga tong black, tapos ito na green negative. Yan, isa lang positive dito sa pula. Yan. Tapos na tayo sa power supply, sa main supply niya, sa liwa rectifier mga katiklabs. Dito na tayo sa assembly natin sa phone charger. Yung regulator talaga natin na magbibigay 5 volts. So, dito sa positive side natin, yan, sa positive side na kuan, mayroon tayong connection dyan na isang capacitor, yung malaki. Yan, yung malaking capacitor. Ito, positive side. Ang value nito is 3,325 volts. Kasi yung green natin ito pumapalo ng 35 volts, pero yung 25 volts na capacitor, okay na okay yun. Kaya pa rin yun. Hindi yan masisira. Tapos, dyan, papunta natin sa input. Yan. Sa input ng regulator dito. Yan. Ito nyo. Yan. Yan. Input yan, first pin. Yung second pin, naka-ground yan. Punit yan sa ground, negative. Yan. Tapos yung third pin, output. Yan. Itong output, orange, kulay orange. Kulay red pala. So, connect niya. May capacitor din tayong naka-parallel dito. Connect sa negative. Pero yung maliit na lang yan. Yan. Ito. Yan yung maliit. Value niyan 1,016 volts. 16 volts lang kasi 5 volts lang yung walang problema. Yan. 1,000. Dapat malaki yung farad mo. Capacitance. So, yun ang connection natin. So, dito na tayo mag-connect sa ating phone charger. Sa positive negative na 5 volts. Na ito regulated ng naka-resistance tayo ng 1.5k para hindi masyadong iinit yung ating regulator. Ito regulator na to. So, test na natin mga katiklabs kung maka-charge ba to. Yan, test natin. Dali ha. So, connect natin ha. So, nga pala, meron na akong kinabit na pang external. Yan. Yan, ito. Yan mga katiklabs. Kahit anong klaseng type ng output mo sa charger mo, yan, pwede dito. Yan. Kasi USB type to, universal. Tapos, tie ko na dito para hindi matanggal. Yan. Tapos, ito na yung positive at saka negative. So, dito natin i-connect yung positive, negative natin na regulator. So, connect natin mga katiklabs. So, connect natin mga katiklabs para malaman nyo kung gagana ba talaga tong ina-assembly natin na phone charger. So, mamaya na muna natin ititip yan. Yan, gagamitin to natin ito. May ginawa na ako na connector. Yan. Para magandang tingnan mga katiklabs. So, connect natin to sa negative supply na green. Yan. Ito positive, tapos ito negative. Connect natin na sa resistor. Yan. Bakit hindi sa positive connect mga katiklabs? Kasi sa positive, yan, fix na yung
positive DC niya kung dito tayo sa kuan. Pero dito sa kuan, iba-ibang yung power ng negative supply niya. Kaya dito natin sa green connect yung resistor natin. Yan. Ang maganda dito mga katiklabs, kahit hindi umandar yung motor mo, makapag-charge ka pa rin. Lalo na kapag andar yun, continuous na yung charging niya. Hindi na niya malulubat. Kahit araw-araw ka pa mag-charge mga katiklabs. So, yun yung nakaganda dito sa ating Lihua rectifier mga katiklabs. So, test natin mga katiklabs. So, hanap tayo ng phone. So, test na natin mga katiklabs yung ginawa nating phone charger assembly. Yan. So, ito na yun. Yan, ganyan. So, test natin. Yan. Itong keypad. So, iba pala to. Dali ah. So, dali natin mag-test. Yan, pakita mo. Dali natin. So, direct test natin mga katiklabs. Yan, kita nyo. Ito yung positive niya at saka yung negative dito sa ating phone charger na outlet. So, test natin. Naka DC 10 tayo. Yan. Para malaman natin kung ilan yung voltage niya. Ayan. So, 5 volts talaga mga katiklabs. Yan. 5 volts. Ayan. Kahit pandarin itong motor, 5 volts pa rin yan. So, pandarin natin. Kita nyo? Yan, 5 volts pa rin yan. So, kulang yung natin, i-test natin yun sa ating phone. Kung magka-charge ba talaga siya ng phone. So, kuha muna tayo ng phone at saka yung wire. So, nakakuha na ako ng phone at saka yung para charger natin yung katiklabs. So, keypad lang to. Yung type niya is maliit lang, yung USB type. Yan. Ito. Connect natin yan. Yan. Tapos, connect natin doon sa ating universal na tingnan natin kung makapag-charge. Ayan. Yan mga katiklabs. So, okay siya kapag charge siya mga katiklabs. So, try muna natin doon sa type C na yung Android. Test natin. Hanap muna ako ng Android mga katiklabs. Ayan, hanap muna ako ng Android. So, ayan mga katiklabs, nakakita na ako ng Android. Ayan, Android phone. Realme to. So, try natin tong kung makapag-charge pa. Hindi to umandar yung motor mga katiklabs ha. Mamaya papaandarin natin. Pero try muna natin kung makapag-charging ba yung phone charger assembly natin na ginawa. Yan. Kita nyo mga katiklabs? Yan. Yan. May 4%. Off natin. Tapos charge natin balik.
Yan, kita nyo mga katiktabs. Yan. So, kita nyo mga katiktabs. Yan. Pandarin natin ang motor. Yan, nag-charge pa rin mga katiktabs. Kahit mandar o hindi mandar yung motor, charging pa rin siya. So ayan, tapos na ang ating 7th video mga katiktabs. 7th video natin na upgrading sa Suzuki Smash into simple phone charger assembly. Yan mga katiktabs. Yan. Ito fully tip. Tip na ko na to, close na to. Yan, mamaya pakita ko nyo yung hindi, ito tapos na talaga yung sa phone charger lang to na title. So kung meron kayong mga katanungan, mag-subscribe lang kayo at agad akong magre-reply, magko-comment din. Tapos yun, bye po, salamat sa panonood.